Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Magtanggol Po at sa aking 35 taon ng karanasan sa medisina, layunin kong ibahagi sa inyo ang mga kaalamang pangkalusugan. Ngayon, ating susuriin ang isang mahalagang paksa. Paano mapapanumbalik ang lakas ng ating mga bato o kidney? Mga giliw na tagapakinig, naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit sa paggising sa umaga ay tila ang bigat ng inyong pakiramdam? Sumasakit ang likod, bahagyang namamaga ang mga binti, at tila nangungulimlim ang balat. Ito ba ay simpleng senyales lang ng pagtanda o isang tahimik na babala mula sa ating mga bato? Ang maliit na organong ito ang siyang tumutukoy sa sigla ng buong katawan. Sa tradisyonal na medisinang Asyano, may kasabihang, ang bato ang ugat ng ating likas na lakas, ang pinagmumulan ng sigla ng tao. Kapag malusog ang mga bato, maayos ang daloy ng dugo at enerhiya. Malinaw ang pag-iisip, mamula-mula ang kutis, at magaan ang bawat hakbang. Ngunit kapag mahina ang mga bato, ito ay parang isang ilog na barado ng putik. Ang mga lason ay hindi mailabas. Kaya ang katawan ay nagsisimulang manghina, mamaga, mawalan ng gana kumain, hindi makatulog, at unti-unting nawawalan ng sigla araw-araw. Ang nakababahala, higit sa 70% ng mga nasa katanghalian at katandaang gulang ay may mga senyalis na ng mahinang bato nang hindi nila namamalayan. Inaakala lamang nila na ito ay dahil sa pagtanda, kulang sa tulog o sa sobrang pagkain ng maalat, nang hindi nalalaman na ang pinakamahalagang pansala ng katawan ay nagsisimula ng humina. At kapag ang mga bato ay sobra ng nabibigatan, maraming problema ang kasunod nito. Paninira ng balat, pananakit ng likod, panlalamig ng mga binti, madalas na pag-ihi sa gabi, pagtaas ng presyo ng dugo, pananakit ng mga kasukasuan, mataas na kolesterol, paghina ng memorya, at pagkupas ng sigla habang lumilipas ang panahon. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Dahil sa tradisyonal na medisina, may kasabihang kapag matibay ang ugat, ang puno ay muling mabubuhay. Ang matagal ng mahinang bato ay maaari pa ring manumbalik kung alam natin kung paano ito susuportahan sa tamang paraan at sa tamang panahon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakasimpleng sikreto para mapanumbalik ang kalusugan ng bato na marami nang sumubok at nakakita ng malinaw na epekto sa loob lamang ng ilang araw. Ito ay ang kombinasyon ng goji berries, isang kilalang halamang gamot para sa bato, at isang sangkap na pamilyar sa bawat kusinang Pilipino. Ang dalawang ito, kapag pinagsama, ay lilikha ng isang golden pair na tutulong maglinis ng mga lason at duming naipon sa bato sa loob ng maraming taon. Hindi ninyo kailangan ng gamot na gawa sa kanluran, hindi kailangan ng komplikadong reseta. Kailangan lang ng tiyaga sa tamang pag-inom sa loob ng 3 araw at mararamdaman ninyo ang paggaan ng katawan, mas mahimbing na tulog, pagbawas ng pag-ihi sa gabi, mas panatag na isipan, mas maliwanag na balat, at panunumbalik ng enerhiya mula sa loob. Gayunpaman, upang maging pinakamabisa ang paraang ito, mahalagang maunawaan ninyo kung gaano nakalala ang panghihina ng inyong bato. Marami ang nakapapansin lamang kapag malubha na ang kondisyon. Kaya naman, sa susunod na bahagi, ituturo ko kung paano ninyo masusuri ang inyong mga bato sa bahay sa loob lamang ng 2 minuto batay sa 4 na napakaliwanag na senyales. Ang mata, balat, ihi, at pagtulog. Kung maagang matutukoy, lubos nating mababaliktad ang kondisyon ng mahinang bato nang hindi nangangailangan ng magagastos na pamamaraan. At bago tayo magpatuloy, kung ito ang unang beses na mapanood ninyo ang aking video, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell upang sa tuwing magbabahagi ako ng mga natural at siyentipikong paraan ng pangangalaga sa bato, hindi ninyo ito palalampasin. Ngayon, isipin ninyo, kung ang isang maliit na baso ng inumin araw-araw ay kayang linisin ang pansala na nagtrabaho ng ilang dekada, hindi ba't ito ay isang napakahalagang regalo para sa isang mapayapang pagtanda? Agad kong ibabahagi ang 4 na pinakamalinaw na senyales ng mahinang bato. Huwag po kayong aalis. Unang bahagi. 4 na malinaw na senyales ng mahinang bato, mga giliw na tagapakinig. Upang tunay na mapanumbalik ang kalusugan ng ating mga bato na nagpagal ng maraming taon, ang unang hakbang ay alamin kung gaano nakalala ang panghihina nito.
Sa katanghalian at katandaang gulang, ang mga pagbabago sa katawan ay madalas na tahimik. Marami sa inyo ang nag-aakala na pagod lang dahil sa kulang sa tulog, dahil sa edad o sa stress sa buhay. Ngunit sa katotohanan, ang 4 na tipikal na senyales ng mahinang bato ay maaaring matagal nang naririyan ngunit madalas nating ipinagwawalang bahala. Ngayon, inaanyayahan ko kayong pakinggan ang sarili ninyong katawan sa pamamagitan ng 4 na pinakamalinaw na sintomas na kinumpirma ng siyensya at klinikal na karanasan. Unang senyales, pagkapagod sa paggising, bahagyang pamamaga sa palibot ng mata. Bawat umaga, pagkatapos ng mahabang tulog, dapat ay gising at malakas ang katawan. Pero kung madalas kayong gumising na mabigat ang ulo, pagod, at may pamamaga o pangingitim sa palibot ng mga mata, at mabigat ang mga kamay at paa, ito ay senyales na ang inyong mga bato ay nagtrabaho ng walang tigil buong gabi. Kapag hindi na kaya ng bato na salain ang lahat ng lason, ang mga dumi ay naiiwan sa mga tissue, lalo na sa paligid ng mata, kamay at paa na nagdudulot ng bahagyang pamamaga. Inihahalin tulad ko ito sa isang water filter na matagal nang hindi nalilinis. Ang tubig na dumadaan ay palubog ng palubog at ang makina ay pahina ng pahina. Ganoon din ang ating katawan. Ang mga pagbabago sa umaga ay babala na ang mga bato ay dumaranas ng matinding pressure. Ikalawang senyales, madalas na pag-ihi, mabula o malabong ihi. Marami ang nagkakamali na ang madalas na pag-ihi ay mabuti, ngunit sa katotohanan, kung umiihi kayo ng higit sa 2 beses sa gabi, ang ihi ay may maliliit na bula na matagal mawala o ito ay malabo at may matapang na amoy. Ito ay isang mahalagang indikasyon na bumababa na ang kakayahan ng bato na magsala. Kapag mahina ang bato, ang protina ay tumatagas sa ihi na nagdudulot ng mabutil na bula tulad ng bula ng sabon sa paghuhugas ng pinggan. At kapag malabo ang ihi, ito ay tanda na ang uric acid at mga lason ay matagal nang naipon. Sa bawat pagpunta sa banyo, nakakatanggap kayo ng malinaw na mensahe mula sa inyong katawan, sadyang hindi lang natin ito napapansin. Ikatlong senyales, pananakit ng likod, panghihina ng tuhod, panlalamig ng kamay at paa. Ito ay isang klasikong senyales, lalo na sa mga may edad 6-6 pataas. Kapag mahina ang bato, hindi sapat ang daloy ng dugo at enerhiya upang suportahan ang likod at mga binti. Dahil dito, bawat hakbang ay tila mabigat at ang pagtayo at pag-upo ay mas matagal kaysa dati. Marami rin ang nakakaramdam ng panlalamig sa likod at mga paa kahit mainit ang panahon. Ito ang manifestasyon ng kakulangan ng yang energy ng bato. Hindi na sapat ang enerhiya ng katawan upang mapanatiling mainit ito. Ito ay hindi lamang sintomas ng mahinang bato, kundi sumasalamin din sa pangkalahatang pagbaba ng sigla sa pagtanda. Ito ay isang bagay na nakikita ko sa maraming pasyente paglampas ng edad na 65. Kung kayo ay unti-unti nang tinatamad kumilos at mas gustong magpahinga, malamang na ito ay ang babala mula sa inyong mga bato. Ika-4 na senyales. Hirap sa pagtulog, maagang pagputi ng buhok, paghina ng memorya. Sa pilosopiya ng kalusugan sa Asya, may kasabihang, ang bato ang nag-iimbak ng esensya, ang esensya ay lumilikha ng utak. Nangangahulugan ito na ang lakas ng bato ay direktang nakakaapekto sa utak, memorya at diwa. Kapag mahina ang bato, mapapansin ninyong humihina ang memorya. Pagkatapos magbasa ng ilang linya ay hindi na maalala o kalalagay lang ng susi ay nakalimutan na kung saan. Ang isip ay madaling maging malabo at mahirap mag-focus. Ang mabilis na pagputi, paglalagas o pagkatuyo ng buhok ay senyales din na hindi na sapat ang esensya ng bato para suportahan ang buhok. Bukod pa rito, marami ang madalas magising bandang 3 hanggang 4 ng madaling araw. Ito ang oras na pinakaaktibo ang bato, kaya kapag ito'y mahina, madaling magising ang katawan. Kung napansin ninyo na mayroon kayo ng 2 sa 4 na senyales na ito, huwag itong ipagwalang bahala. Ito ay hindi lamang simpleng usapin ng edad, kundi isang panawagan ng tulong mula sa inyong mga bato pagkatapos ng maraming taong pagtatrabaho para sa katawan. Habang ipinagpapaliban, mas maraming lason ang naiipon sa dugo, mas napipilitang magtrabaho ang mga bato at ang pangkalahatang kalusugan ay kitang-kitang babagsak. Ngunit meron ding magandang balita. Ang bato ay maaaring manumbalik
At ito'y magagawa sa sariling tahanan kung nauunawaan ang tamang mekanismo at alam ang paraan ng pangangalaga gamit ang mga natural, ligtas, at angkop na pamamaraan para sa mga nakatatanda. Sa susunod na bahagi, tatalakayin ko ang mga malalim na dahilan ng panghihina ng bato at kung bakit ang ilang tao ay lalong nanghihina habang umiinom ng gamot. Ito ay upang maiwasan ninyo ang mga pagkakamali na marami nang nakagawa. Manatili po kayo dahil ang susunod na bahagi ang siyang susi sa pagbubukas ng daan tungo sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng inyong mga bato. Ikalawang bahagi. 3 paraan ng pagsasama ng goji berries para sa epektibong pagpapagaling ng bato. Mga giliw na tagapakinig. Kung sa unang bahagi ay natukoy ninyo sa inyong sarili ang mga senyales ng mahinang bato mula sa pagkapagod, pag-ihi sa gabi, hanggang sa pananakit ng likod at hirap sa pagtulog, huwag po kayong mabahala. Dahil kapag maaga nating natuklasan, may kakayahan pa ang katawan na manumbalik. Ang mahalaga ay alamin kung paano muling bubuksan ang natural na pansala ng bato upang ito'y gumana ng maayos tulad ng dati. May nagtanong sa akin, "Dok, may gamot ba na mabilis magpalakas ng bato?" Ngumiti lang ako at sinabing, ang pinakamahalagang gamot ay ang paraan ng pagtrato natin sa ating katawan araw-araw. At isa sa mga pinakamagandang regalo ng kalikasan para sa ating mga bato ay ang goji berries. Ngunit ito'y magiging epektibo lamang kung alam ninyo kung paano ito isasama sa tamang paraan. Unang kombinasyon, goji berries at ugat ng tanglad lemongrass, paglilinis at pag-aalis ng mga dumi sa bato. Kung ang inyong katawan ay isang malaking bahay, ang bato ang siyang water filter na gumagana araw at gabi. Kapag ang filter na ito ay nagkaroon ng latak, lahat ng ibang gawain ay apektado. Mahihirapang maglabas ng lason ang katawan, madaling maipon ang likido na nagdudulot ng pamamaga ng talukap ng mata sa umaga, malabong ihi, madaling mairita at mababaw na tulog. Sa tradisyonal na medisina, ang goji berries ay itinuturing na pampalusog. Ito ay may katamtamang kalikasan, matamis na lasa, at nakakatulong sa atay at bato. Pinapalakas nito ang esensya, nagpapalusog ng dugo, sumusuporta sa mga buto at litid, at nagpapalinaw ng mata. Ang mga mahahalagang antioxidant sa goji berries, tulad ng polysaccharides at carotenoids, ay tumutulong protektahan ang mga selula ng bato laban sa pagtanda at pinsala. Gayunpaman, ang paggamit ng goji berries ng mag-isa ay nakatuon lamang sa pagpapalakas at minsan, hindi ito sapat para maibalik ang normal na paggana ng bato. Kaya kailangan ng isa pang halamang gamot na may kakayahang maglinis para buksan ang daan, alisin ang bara, at tulungan ang katawan na maglabas ng lason ng dahan-dahan. Ito ay ang ugat ng tanglad, lemongrass root, na may matamis na lasa at malamig na kalikasan. Ang ugat ng tanglad ay tumutulong magpalamig ng init, magpaihi, linisin ang daluyan ng ihi, at bawasan ang pamamaga. Sa aspetong pisyolohikal, pinapataas nito ang daloy ng ihi na nagpapabawas ng pressure sa sistema ng pagsala ng bato. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito, isa ay nagpapalakas, isa ay naglalabas ng dumi, isa ay nagpapalusog, isa ay naglilinis, nabubuo ang isang balanseng pares na nagpapagaan sa trabaho ng bato at nagpapabilis ng paggaling nito. Ang paghahanda ay napakasimple. Araw-araw, gumamit ng 15 gramo ng tuyong goji berries at 10 gramo ng tuyong ugat ng tanglad. Hugasan ng bahagya sa maligamgam na tubig, ilagay sa isang termos, ibuhos ang mga 4 ml ng maligamgam na tubig at apitong labintumta, takpan at ibabad ng 15,020 minuto. Kapag ang kulay ay naging manilaw-nilaw na, maaari na itong inumin. Hatiin ang pag-inom sa 2 hanggang 3 beses sa isang araw, 30 minuto pagkatapos kumain. Mahalaga na kapag naubos na ang tsaa, kainin din ang lumambot na goji berries dahil naglalaman ito ng maraming antioxidant. Sa patuloy na paggamit, mabilis na tumutugon ang katawan. Marami ang nagsasabi na pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw, mas luminaw na ang kanilang ihi at nabawasan ang amoy. Sa umaga, nababawasan ang pamamaga ng mata at mas malinaw ang pag-iisip. Ikalawang kombinasyon, goji berries at sinangag na adlay, pagpapanumbalik ng enerhiya ng bato, pagbawas ng pagod at pagpapabuti ng tulog. Sa edad na 50 o 60 pataas,
May mga umaga na paggising ninyo ay parang pagod na pagod, mabigat ang ulo, malabo ang mata, at nanlalamig ang mga kamay at paa. Ito ay senyales ng humihinang kidney key o ang pundasyon ng enerhiya sa katawan. Kapag mahina ang enerhiya ng bato, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, nagkukulang sa oxygen ng mga selula at bumababa ang pangkalahatang resistensya. Sa tradisyonal na medisina, may isang kombinasyon na itinuturing na mabisang pampalakas ng enerhiya ng bato, goji berries na may sinangag na adlay. Ang adlay, o Job's tears, ay isang uri ng butil na matagal nang ginagamit sa Pilipinas. Ito ay mayaman sa fiber, protina, bitamina at mineral. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang hilaw na adlay ay hindi angkop dahil sa malamig nitong kalikasan, kaya itinuturo ng mga ninuno na kailangan itong sangagin. Kapag sinangag, nagiging mainit ang kalikasan nito at mas madaling matunaw. Kapag pinagsama ang goji berries at sinangag na adlay, dalawang epekto ang natatanggap ng katawan: pag-aalis ng labis na dampness o bigat sa katawan at pagpapalusog ng enerhiya ng bato. Ang paghahanda ay simple: bawat araw, maghanda ng 50 gramo ng goji berries at 20 gramo ng adlay. Unahin isang kutsa ang adlay sa kawali sa mahinang apoy hanggang maging gininto ang kayumanggi at mabango. Pagkatapos, ilagay ang sinangag na adlay sa kaldero, pakuluan ng 20 minuto. Idagdag ang goji berries at pakuluan pa ng 5 minuto. Inumin ito sa umaga at hapon. Pagkatapos ng 1 linggo, mapapansin ninyong mas mahimbing ang tulog, hindi na gaanong masakit ang likod, at mas masigla ang pakiramdam. Ikatlong kombinasyon, goji berries at chrysanthemum, pag-aalis ng init, pagpapalamig ng bato, at pagpapabuti ng tulog. May mga pagkakataong ang katawan ay nagpapadala ng senyales ng sobrang init sa loob. Pakiramdam na mainit, tuyong bibig, maitim na balat, at madilaw na ihi. Para sa mga nakatatanda, ito ay tanda na ang bato at atay ay labis ng nagtatrabaho. Sa tradisyonal na medisina, isang mabisang kombinasyon para dito ay ang goji berries at bulaklak ng chrysanthemum. Ang goji berries ay nagpapalusog at nagpapakalma, habang ang chrysanthemum ay nagpapalamig ng katawan, nag-aalis ng lason sa atay at nagpaparelax ng sistema ng nerbiyos. Kapag pinagsama, nakakatanggap kayo ng parehong pagpapalusog at paglilinis. Ang paghahanda ng tsaa na ito ay madali. Bawat araw, maghanda ng mga 15 gramo ng goji berries at libing hanggang 8 bulaklak ng chrysanthemum. Ilagay sa isang thermos at buhusan ng mga 400 ml ng maligamgam na tubig at hanas apata. Ibabad ng 15 minuto. Ang pinakamagandang oras para inumin ito ay sa tanghali o gabi, lalo na 1 oras bago matulog. Ang natural na tamis ng goji berries at ang mabangong lamig ng chrysanthemum ay nakakatulong na pakalmahin ang isip at katawan na nagreresulta sa mas mahimbing na tulog. Ikatlong bahagi, 2 ehersisyo para sa mas mabisang pag-aalis ng lason at pagpapagaling ng bato. Sa tradisyonal na medisina, may kasabihang, ang gamot na pampalakas ay hindi kasimbisa ng tamang pagkain at ang tamang pagkain ay hindi kasimbisa ng ehersisyo. Kahit gaano kabisa ang mga halamang gamot, kung hindi maayos ang daloy ng enerhiya sa katawan, hindi gaanong magiging epektibo ang mga ito. Narito ang 2 simpleng ehersisyo na aabutin lang ng 10 minuto bawat araw. Unang ehersisyo, paglalakad para alisin ang bigat sa katawan, low-waist walking. Sa tradisyonal na medisina, ang enerhiya ng bato ang pundasyon ng lakas ng buong katawan. Kapag mahina ito, nakakaramdam tayo ng bigat sa tiyan at likod. Ang ehersisyong ito ay tumutulong na itulak pababa ang masamang enerhiya at ibalik ang malinis na enerhiya sa bato. Paano gawin? Habang naglalakad, dahan-dahang ilipat ang bigat mula kaliwa pa kanan upang ang magkabilang bahagi ng baywang ay magbukas at magsara ng salitan. Ang pinakamahalaga ay hindi ang bilis, kundi ang malalim na paghinga na umaabot sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang bawat hakbang ay lumilikha ng bahagyang pag-ikot sa gulugod na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo sa bahagi ng bato at tumutulong sa pag-alis ng mga naipong lason. Ikalawang ehersisyo, pagtapik sa mga binti para sa daloy ng enerhiya. Ang ating mga binti ay parang tarangkahan ng bato. Kapag malamig ang mga binti, mas nahihirapan ang bato.
Tuwing gabi bago matulog, maglaan ng ilang minuto para sa ehersisyong ito. Paano gawin? Umupo ng komportable. Kumo ang mga kamay at dahan-dahang tapikin ang panlabas na bahagi ng hita mula sa balakang pababa sa tuhod, binti, at bukong-bukong. Pagkatapos, tapikin naman paitaas ang panloob na bahagi ng binti mula sa bukong-bukong pabalik sa hita. Gawin ito ng mga 5 minuto hanggang sa maramdaman ang pag-init ng buong binti. Ang ehersisyong ito ay nagpapasigla sa 3 mahalagang meridian o daluyan ng enerhiya na konektado sa bato, na nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapabawas ng pamamanhid at panlalamig. Ika-4 na bahagi, 3 bawal, sa paggamit ng goji berries. Bagamat ang goji berries ay isang mahalagang halamang gamot, kung mali ang paggamit, maaari itong magdulot ng pinsala. Narito ang 3 bagay na dapat iwasan. Una, ang temperatura ng tubig ang susi. Marami ang nagbubuhos ng kumukulong tubig 100 gantas sa goji berries para mabilis itong magbabad. Ngunit sinisira nito ang maraming mahahalagang sustansya, lalo na ang vitamin C at mga antioxidant. Ang tamang paraan ay gumamit ng maligamgam na tubig, mga 60 hanggang 80 degrees lamang, at huwag itapon ang bunga pagkatapos inumin ang tsaa. Kainin ito dahil naroon ang karamihan sa sustansya. Ikalawa, kahit pampalakas, kailangan ng tamang dosis. Ang sobrang pagkonsumo ay nakakasama. Inirerekomenda sa tradisyonal na medisina ang paggamit lamang ng 15 hanggang 20 gramo bawat araw o isang maliit na dakot. Ang labis na paggamit ay maaaring magdulot ng init sa katawan, pimples, pagdurugo ng ilong, at hirap sa pagtulog. Ikatlo, may mga taong kailangang mag-ingat. Hindi lahat ay angkop sa paggamit ng goji berries. Ang mga taong madalas makaramdam ng init sa katawan, tuyong bibig, at madaling mairita ay dapat mag-ingat dahil maaari nitong palalain ang kanilang kondisyon. Bukod pa rito, ang mga may lagnat, impeksyon o pagtatae ay hindi dapat uminom nito dahil maaari nitong palubhain ang sakit. Hintayin munang maging maayos ang pakiramdam bago muling gumamit. Conclusion, ngayon, napag-aralan natin ang isang makabuluhang paglalakbay sa pangangalaga sa kalusugan kung saan ang ating mga bato ay nabigyan ng pagkakataong manumbalik. Ang mahinang bato ay hindi isang katapusan, kundi isang paalala na kailangan nating huminto, makinig at alagaan ang ating sarili. Natutunan ninyo ang mga maagang senyales ng mahinang bato tulad ng pagkapagod, pamamaga ng mata, madalas na pag-ihi, pananakit ng likod at hirap sa pagtulog. Natuklasan din natin ang 3 sikreto ng pagpapagaling gamit ang goji berries. Pinagsama sa ugat ng tanglad para linisin ang mga lason. Pinagsama sa sinangag na adlay para ibalik ang enerhiya. Pinagsama sa chrysanthemum para palamigin ang katawan at pakalmahin ang isip. Bukod dito, sa pamamagitan lamang ng 2 simpleng ehersisyo araw-araw paglalakad para alisin ang bigat at pagtapik sa binti, natutulungan ninyong umikot ng maayos ang dugo at enerhiya. Kapag sinunod din ang 3 tuntunin sa paggamit ng goji berries, mas magiging malinaw ang epekto. Mas magaan na katawan, mas maliwanag na balat, at mas masiglang pakiramdam araw-araw. Mga giliw na tagapakinig, ang kalusugan ay hindi nagmumula sa mamahaling gamot, kundi sa pag-unawa, tiyaga at maliliit ngunit tamang gawain. Ang bawat tasa ng tsaa ng goji berries, bawat dahan-dahang hakbang, ay paraan ng pag-aalaga sa buhay mula sa loob. Naway pagkatapos ng ating talakayan ngayon, maglaan kayo ng kaunting panahon para sa inyong katawan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang mga ibinahagi ko ngayon, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hangad ko ang inyong mabuting kalusugan, kapayapaan ng isip at matatag na bato. Naway sa bawat paggising ninyo sa umaga, maramdaman ninyo ang katawang puno ng sigla. Dahil kapag may kalusugan kayo, nasa inyo na ang lahat.